deliver linggo-linggo. Kahit yung isang masasabi po natin na magko-corroborate po dun sa iba namang sinabi ng mga nauna nang nagsalita before sa mga hearings, sa mga investigation po. Sino po sa kanila yung pwedeng kwento? Sino? Alam po natin ng mga Marines, matatapang po yan. Total, humarap na rin naman po kayo, lumantad na. Baka pwede pong mag-share. Buong pangalan po, pakistate lang po, tsaka yung naging personal knowledge sa pag-deliver po ng maleta. Ako po si Rosebert Tuapan. Nasa ako kay boss since nung na-hired ako sa team niya. Meron kaming group chat na na sa team namin kay boss Elizalde ko. Okay. Doon pinopost lahat ng mga kung saan mag-deliver, kanino, at kung ilang maleta. Yun po. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta sa Malacanang at or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Opo. Ako po si Bernard Tube. Nakapag-deliver po ka. Saan? 41 Forbes po. So ito po yung bahay ni umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos kasama po si Kong Saldi. Ilang maleta po Ayan detalyado ho You can check Alam mo kaya dito, alam mo talaga hindi nagsisinungaling Kasi binigay yung address Ang daling pa sinungalingan yan. Sige nga, puntahan natin to 40 bla bla bla. Kung saan yan? Malalaman ng mga kapitbahay kung sino nakatira dyan. Di ba? Nako. nag-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos. Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Para kanino po yun? Kay Kong? Kanino po yun? Pagkakaalam ko, Takawang mo na lang, ha? Tama. Okay na. Pasagutin nyo kung kanino. Para maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos Norte, sa bahay mismo. Okay. At sa Paway, sa bahay ni BBM. Grabe, sa bahay mismo ni BBM, doon diniliber. Grabe. Gago! Lupit nito. Ha? Oo. At saka may mga katibayan naman. Next question po, si Pampo ng Third First Studio YouTube, sir. Attorney, sino po ang nasa taas ni Zaldico para ho yung lakas ng loob niyang magbaba ng mga utos na yan, sundin ho ng ating matatapang na men in uniform na ito? Ako po ay, bago ko sagutin yan, no? Para, I want to put in context my answer and why that is my answer. I am a lawyer, a litigator for 26 years. I deal with facts. I don't speak without basis. I do my homework. Nakita nyo naman noong PDAF scam, nakapag-file ako ng complaint sa DOJ laban sa 14 na senador, 198 na congressmen, at 5 cabinet secretaries. Nakita nyo rin ako malamang doon sa ginawa namin laban kay Arnie Tevez. Dahil on my own, I was able to validate about 64 previous killings. Sa ngayon po, as I said, I do my assignment and I do it well. Ang ugat at pinuno ng pagnanakaw sa ating bayan ay walang iba kundi si President Marcos.
At hindi gagalaw si Speaker Romualdez o si Saldico na walang pahintulot kay PBBM. Dahil bakit siya tumanggap ng mali-malitang pera? Hindi ba siya nagtanong saan galing ito o para saan ito? I hold him responsible because being the chief executive, being the head Grabe of the yan. executive branch, he is the chief implementer of laws. Siya ang walang ibang mag-implement ng mga batas kundi siya, executive. Pero bakit niya hinayaan ang mga ito? Narinig ninyo marahil ang sinasabi lagi ni Congressman Toby Tiangco na di umano ay kinumprontan ni PBBM si Speaker Martin at sinabi niya, ano ba Martin, Saldi, ilang bahay ba ang gusto nyong bilhin? Ilang steak ba ang gusto nyong kainin? Alam ni BBBM ang pagnanakaw. At alam po ninyo, bata pa lang sila. Magnanakaw sila. Ay, Takot si Martin Romualdez kay BBM. Pati nga si Jack Enrile, nabalitaan ko, takot kay BBM. Nung bata pa sila. Sa tingin nyo ba, kikilos si sino man dyan na hindi alam o hindi inutos ni PBBM? Pero marami pa po kaming ilalabas na mga datos na gaya ng sabi ko kanina, hayaan nyo muna kaming ilahad lahat ng mga ito at nung iba pa naming mga ebidensya sa ombudsman. No? Because as a lawyer, I want to hold on to that flicker of hope that certain institutions are still functioning. Sorry, ma'am, sorry. Sugdatin ko lang ng isang follow-up. Attorney, ano pong garantisya na meron tayo na uusad po yung ating pagtungo sa ombudsman? Oo. Dahil alam naman po natin hindi yan uusad. Sana po sa amin ng mga Pilipino ninyo, nakaharap nyo ngayon, ninyo ilahad ang mga dokumento. yun. Sana. Alam ko po yung concern natin na ganyan. Pero pagbigyan nyo lamang kami na kumapit sa naiiwan pa nating pag-asa na gumagalaw ang ating institution. Pero alam ko po, walang mangyayari dito. But I do not want to prejudge how Ombudsman Remulla will act on it. I still hope that he will remain true to his oath of office. Pero kung hindi natin makamtan ang hustisya sa remaining 2 years and 3 months of the Marcos administration, at least na-file natin sa ombudsman, bubuhayin natin yan sa susunod na administrasyon kung papayag din yung susunod na administrasyon sa atin. Pero magbibigay po kami sa inyo, huwag kayong mag-alala. Yan ah. Uunahin lang namin ang Office of the Ombudsman at ibang opisina. We will send you a soft copy. No? We'll just get your Pakisend po sa sa SMNI at kung maaari pasend po sa Banateros through banatbyofficial@gmail.com. Sir, Attorney Bossing, banatbyofficial@gmail.com. Banatby, ayan po spelling, magkakadikit po. banatbyofficial@gmail.com. Pakisend din po sana sa akin, sir. Di nyo nga ako in-invite eh. Pero buti naman kasi hindi rin ako magigising. Gago! Pakisend na lang po mga bossing. numbers and we'll send you soft copies. Attorney lastly, maraming salamat po sa mga Marines na nandito po ngayon sa inyong pagtindig para sa ating bansa. Lastly po, nasan po si Sergeant Gutesa at kumusta po siya?
Hindi po namin alam. Marami po kaming nasasagap na balita na pinapunta siya sa ibang bansa. Sir, maraming salamat sa opportunity nito. Sa mga kasundalo na nandito, na namigil ako, hindi ka ko yan dito sis. Pero hindi na nawahin ko na, hindi ko naman namin sila dito sa kanya. Ang tatanungan ko po, straight ko na alis po, kung nandito na kayo, lumabas na kayo, sinusuporta na po kayo sa lalyarin sa bansa. Nagpapasalamat po ako, masalun po ako sa inyo lahat. Ang tatanungan ko po ay ganito. Ito po ba involved lamang ang Pangulo o pati ang asawa niya? Kayo po ba may knowledge na pati asawa niya ang pumasok sa ganitong transaction? O na lang sa tagot. Sige. Alam niyo po ay iniiwasan namin na isangkot ang mga pribadong individual. No? And I consider the First Lady as still a person outside of government. Alam mo ha, naintindihan ko to. Wag po kayo magagalit. Baka sabihin nyo naman, pinoprotektahan si First Lady. Hindi ho, kasi iba ang kaso dun eh. Mas matindi ang kaso pagka mas madaling patunayan ng libel pagdating po sa sa ordinary citizen. Kahit ba asawa yan, ordinary citizen pa rin ang turing ng korte dyan. So hindi po siya public official, meaning yung actual malice medyo mas magaan, mas madaling patunayan. Kaya pag sinama nila, maaari silang malibel, at pag na-libel sila at nandun na yung kaso sa husgado, bawal ng pag-usapan. Tandaan niyo, magaling ito, abogado ito. Naiintindihan niya. Pag bawal ng pag-usapan dahil nandun na yung kaso, patay. Diba? Mahihirapan tayo lalo malalaman ng katotohanan. Kaya hayaan natin ng diskarte po nila. Dahil tama po yung dapat focus muna dun sa Kasi again korte po ang hindi po pwedeng, hindi, di naman ordinary citizen yan eh. Asawa ng presidente. Hindi ho ganun. Hindi ganun sa korte. Hindi ganun sa korte. Sa korte, wala naman talaga siya katungkulan sa kahit First Lady siya eh. So hindi pa maaaring masabing siya ay public official. Kaya ingat po, nag-iingat lang itong ating mga matitikas na abogado at Marines. Okay? So technically, she is not a public official. The same treatment is accorded to some media practitioners Yon. who received several maletas. Grabe, no? At ang sabi ko nga, hindi naman siya public official, bahala siya sa buhay niya. No? Ang focus lang po namin ay public officials. Bakit? Dahil sila ang pinagkatiwalaan natin na pangalagahan ang mga Pilipino. Pero inihahambing ko sila sa isang pinagkatiwalaan na kasambahay. Pasensya na po sa mga kasambahay. Maghahambing lamang ito. Pero nangyayari naman ito sa totoong buhay na pinagkatiwalaan mo yung kasambahay pero pinagnakawan ka niya. Yon. Ito, mas masahol pa sila. Sir, susulan lang ko. Dagdagan mo lang po ang katanungan ko. Ano ba yung essence ang maglabas nyo ngayon para sa skandalo na nangyari sa bansa? Matindi po kasi ang nakalap nating impormasyon. Pati sa COMELEC, Nako! Ayan na! nadedeliveran ng mali-malitang pera. Nako po! Paano pa tayo aasa na o maniniwala na ang mga nakaupo ngayon sa pwesto ay tunay na halal ng taong bayan? Ako, yari kayo ngayon, Comelec. Patay Yung kayo. anomalya po sa COMELEC, as early as the elections of 2016, I participated in the gathering of evidence to prove the Smartmatic anomaly. And you can ask now Senator Soto, Senate President Tito Soto, about the information that I gave him to prove na maanomalya ang ating eleksyon. Meron po kaming ebidensya na ibinigay sa Senado na isipin po ninyo bukas ang halalan, pero may mga vote counting machines
na kahapon ay nagtatransmit na. Ha? At ang prueba namin po dyan ay yung machine log na ang paliwanag ng COMELEC noong 2018 investigation ay baka po yan ang final testing and seeding noong kinagabihan ng eleksyon. Hindi po pwede yun. No? At ang may mga nakaupo sa Senado ngayon Nako. na sila ang nagharang sa investigasyon na yan. Nako po! Ayan na. At hanggang ngayon, Ayun. niloloko pa rin tayo ng COMELEC. Seryoso? Hindi. Seryoso. Ang mga senador natin na deliberan. Bakit? Alam namin po ang rason. Ang mga mambabatas, grabe. Ang description nga ng mga ito ay matakaw yung ilan dyan. At ang nakaka-insulto po ay yung mga maiingay sa Kongreso Nako, ayan na. Ayan na. ay sila palang matitinding tumanggap Nako. ng mali-maletang pera. Sino yan? As I said, the executive, the legislative branches of our government are at their lowest in terms of integrity. Executive, ganun din. May mga perang galing sa mga iba't ibang departamento. Ang tinitingnan lang natin ngayon ay flood control. Tiningnan ba natin ang irrigation, for example? Baka mas matindi ang irrigation projects na anomalya. Tiningnan ba natin yung mga reforestation projects sa Department of Environment? Nasasabihin nagtanim sila, pagdating ng COA, hanapin ang tinanim, sasabihin lang nangamatay ang mga tinanim. Sir Charmaine Abong po from Abante. Balikan ko lang po yung sinabi po na nagpapadala ng maleta kay PBBM. Do we have timeline po kung kailan po nagsimula yun and kung hanggang kailan or natapos po ba ito? Umpisa hanggang very recent, Anong year po ito? 2022. 2022. Hanggang ngayon po? Hanggang po na, nung nabulgar na itong flood control anomaly, siyempre na-stop na. 2024 at anong year po? Around 2025, early 2025. Thank you. Questions? Grabe, no? Sige kayo. Tindi. Panoorin natin tong buo kasi Attorney, good may morning media po. blackout ng mga Alternative ulol eh. Media, Rose. Sabi niyo po, attorney, may kasamahan pa po sila na hindi na second batch. Kailan po sila possible na lumantad, attorney? Yung second batch kasi ay may mga iba silang nalalaman. No? Ngunit, ang sabi ko sa kanila ay pwedeng hindi muna kayo lumabas ngayon dahil tingnan natin kung sapat na ang sinasabi ng unang batch para maipakita natin ang katunayan kung sino at magkano kung sino ang mga nagnanakaw. Paano kaya pagtatakman ni Lacson ito, ni Soto, at saka ni John Vic, at saka ni Boying Remulla? Paano kaya nila ito pagtatakpan? No? At kung magkano ang kanilang ninanakaw. Kasi ang aking komputasyon po lamang, base sa sinasabi nila, ay umaabot na po ng 805 billion pesos. Kaya naman pala kada press con may 2 billion eh. Kung 800 billion ba naman? At saka meron pa yung isang vlogger na ang pangit. Yung feeling niya maganda siya. Hindi, feeling niya. Dati nga, inaasar ako dun eh. Sabi ko, tangina ang pangit mo, bakit ako sa'yo papatol? Tangina mo, ang punggok dun eh. Sorry sa mga pandak, pero hindi naman po lahat ng pandak pangit. Pero yun, hindi proportion na itsura nun eh. Alam mo, ako pangit. Hindi, eto, aminado naman po tayo. Nanay ko lang at tatay ko nagsabing gwapo ko eh. Pero malala naman yun.
Parang ulo, tapos paa na kagad. Kahit anong retoke niya, pangit pa rin siya. Magkano kaya bayad doon? Hulaan nyo kung sino yun. Pangalanan nyo nga dyan. Hindi, gusto nyo ng kwento tungkol doon? Eto. Naalala nyo, kinuwento ko na to noon eh. Naalala nyo to? Merong isang vlogger, political vlogger, na pinapanood si Pangulong Duterte. Ako at yung babaeng pandak na yun. Kaming dalawang pinapanood ni Pangulong Duterte. Pero tumigil na daw panoorin si Pangulong Duterte kasi mag-e-eleksyon, siningil siya ng 2 million per month para sa mga kandidato ni Pangulong Duterte. 2 million per month ang siningil niya kay Pangulong Duterte. Alam mo, dun siya nagkamali. Turn off sa kanya. Si Pangulong Duterte, hindi mo pwedeng hingan ng pera yan. Hindi mo pwedeng hingan niya ng pera at sabihin mo ganito. Ayaw na, galit sa korupsyon yan eh. Walang biro. Hindi ako nagbibiro Kaya nga tayo kahit anong hindi tayo never tayo nanghingi. Wala ko tayo hinihingi. As in, sabi nga nila, alam mo Banat Bay, ito, sinabi na lang sa akin ng mga nakapaligid doon. Alam mo kung bakit natutuwa siya si Presidente? Sabi ito, sabi niya, ito, again hindi po ako nagyayabang dito Kasi una, entertaining ka at nakakatawa at very, ang talas daw ng isip ko parang abogado. Sabi ko kasi nga, natural, yun ang training sa amin ng tatay ko pasaway lang ako kaya hindi ako naglo Sabi ko, pero hindi lang yun. Sabi ko, ano kaya yun? Pogi kaya ako ganun? Hindi, kasi, hindi mo ginamit yung friendship ninyo ni PRRD at nagpasok ka ng proyekto o pinagkakitaan mo gobyerno. Paano nalaman? Basta may paraan si Pangulong Duterte kung paano niya malaman yan. Kinuwento na lang sa akin nung tao na yun. Sa loob-loob ko, bigla akong pinisip ko yung mga nakaraan. Pagkapanalo ni Pangulong Duterte, ang dami nang lumapit sa amin ni Mocha. Bilang chief of staff ni Mocha noon, marami lumapit sa kanya. Nagpapasa ng mga envelope. Ito, pasa ng envelope, bla bla. Tulungan mo naman ako kay Presidente, yung project ko, ganito. Huwag ka mag-alala, kaming bahala sa'yo, ganun. Alam mo ginagawa namin? Sorry sa mga nagbigay sa akin, tinatapo namin. Pasensya na. Pero, kami gago? Gagamitin namin yung, kasi malakas kami kasi kinampanya namin si Pangulong Duterte. Wala, tinatapo namin yung mga folder na yun. Kasi alam na namin yung kalakarang ganun yung malakas ka, so magpapasok. Kaya kami, ni Mocha, at saka ako, lalo na ako, nung pinapanood ako ni Pangulong Duterte, hindi ako lumapit sa kanya, Mr. President, meron akong project, baka naman pwede niyo akong tulungan. Ito, para ma-approve naman to. Wala akong nilapit. At kinonfirm sa akin yun nung kontak ko. Alam mo, aside from maalam ka, at saka nakakatawa ka, hindi ka kasi nagpasok ng proyekto sa gobyerno. Hindi talaga. Tamad ako Ayoko talaga. Alam mo kasi you just have to learn to live a simple life. Kaya yung mga yan nagpapasok ng project, yung mga yan, kasi gusto nila magarbo ang buhay. Ako simple lang ang buhay ko Magkape lang ako sa masarap na kapihan at tahimik na kapihan, masaya na ako dun. Hindi na ako naghahangad na magkaroon ng Rolls Royce, kung ano-ano pa. Pagka ganun, talagang okay. Kasi pag naghangad ka, tandaan mo, sabi naman ng Panginoon yan and all these things shall be added to you. Ibibigay naman niya lahat. Pero hindi niya sinabi doon, ibibigay niya lahat ng luho mo. Ibibigay niya lahat ng kailangan mo. So if I need something, I can buy. Hindi ko kailangang sumipsip para kumita. Ganyan, ito lumalabas na dito Lahat ng aspekto ng gobyerno matakaw sa pera. Lumalabas na. 'Di ba? Ang na-deliver nila, umaabot ng 805 billion pesos. Nung Napoles, tens of millions lang o billions, no? Pero ngayon, trilyones. Nako, grabe. Sir, follow up lang. Kung hindi po tayo mapapakinggan sa ombudsman, ano pong next na hakbang natin?
sabi ko nga ay ibabahagi rin natin sa ating mga kababayan Yan. ang mga Sir. impormasyon na ito. Sir. At in a democracy, people decide. Yan. Yan. Gusto ko yan. Gusto ko Kung yan. ano sa tingin ng ating mga kababayan ang dapat gawin, ay siyang masusunod. At umaasa kami, umaasa ako, umaasa tayong lahat na sa tamang panahon ang mga kababayan natin, tayong lahat ng mga Pilipino ay gumawa ng tamang hakbang para maiangat ang ating bansa sa kumunoy na kung saan tayo nakalagmak ngayon. Yan. Next question. Oh, ayan po ha, itutuloy natin yan, unya-unya ha. Magkakaroon ng part 2 ito, ha? Part 2 itong video na ito, kaya abang-abang lang po kayo dahil marami pa po, mahaba pa yung mga revelasyon. So, abangan nyo po yan, ha? Bukas, mamaya, easy lang. Kasi kailangan natin putulin kasi baka yung iba nagluluto, nasunog na yung kanilang kinain. So, putulin muna natin, okay? Oh, ito, maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. God bless. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuwa.